naman na mga binanggit nitong 18 dating sundalo, bakit hindi nyo sampahan ng perjury itong 18 sundalo nang magkaalaman sa korte? Correct. Para ilabas din nila kung anong kanilang ebidensya. Bakit nila binintangan si BBM na dinalhan nila ng pera, 5 malitang malalaking malita doon sa Paway, Ilocos Norte, sa bahay mismo ni BBM, si Martin Romualdez at ang iba pa na mga binanggit nila dito mga kapartner. Alam niyo po mga kapartner, tama lang po itong ginawang hakbang ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte na nagsampa po siya ng kasong perjury laban po dito sa bata po ito ni Leila de Lima, ha? Si Ramil Madriaga, dahil pinuntahan po mismo ito ni Leila de Lima sa kulungan. Ang purpose nga ho ay gagamitin para po sa laban sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo po partner, ako po nagtataka lamang dito po sa mga kongresista. Mantakin mo binigyan po ng malaking pansin itong isang kriminal ng kidnaporan sa group na si Madriaga kumpara dito sa mga ex-marines na kumanta patungkol po dito sa mga mali-malitang pera i-deliver po sa mga opisyal ng gobyerno. Kasama po dito si Leila de Lima na deliveran po rin yan, at pati po yung mga miyembro ng Committee on Justice, lalo na po itong si Gerber Luistro na deliveran po rin yan ng mali-malitang pera. Ito ay malaking sampal po dito sa mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tama lang pong mapanagot itong taong ito dahil nagamit lamang ho ito sa pamumulitika laban sa mga Duterte. At sana makonvict at makulong po ito sa kasong perjury na isinampa ni Vice President Inday Sara. Partner BMR. Bago ko punta ng aking reaction, batiin ko muna si Yulop sa Team PSD. Shoutout po sa mga gwapitong Berador Aguila. Shoutout sa Team PSD, no? Pinapangunahan to ni Sniper at ni Kamuting Muto at si Yulop. Ayan partner, no? Ito ay nakikita ko rito, masasabi ko kay BP Sara, napapanahon ito na ginawa niya mga kapartner. Dahil itong perjury na isinampa niya ay maliwanag po no na sinadya magsinungaling or magbigay po ng affidavit na kasinungalingan, at hindi po ito basta lang may tinatawag pa sila rito parang aggravating circumstances, para bagang mas lalong bumibigat ang isang kasalanan dahil sa hindi mo lang ito ginawa ng kumbaga hindi mo alam na nagawa mo, kundi sinadya mo ito gawin. Or this time, sinadya mong magsinungaling para lang pasamain ang ikalawa sa pinakamataas sa ating bansa. Excuse me. Maliwanag ito mga kababayan sa termino pa lang na ginamit ni BP Sara dito na kasong perjury. Nagpapakita na ito na si BP Sara desidido at alam niya na walang katotohanan itong mga bintang sa kanya. At ang mahalaga dito, kasi isa ito sa ginagamit nilang basihan, at sabi nga nila, smoking gun daw ito ng impeachment ni BP Sara. Dahil kung papansinin natin mga kapartner, marami dyan sa mga congressman, nauna na nga yung INUP, di ba? Mukhang sinasabi na nila na wala ng mga basihan pa para i-impeach si BP Sara unless kung mayroon pang smoking gun dyan. At ito daw ang tinutukoy nilang smoking gun. Paano ngayon nagkaroon ng smoking gun ang isang perjury na affidavit na ito nga ay gawa ni Ramil Madriaga? So meaning to say mga kapartner, ay napakahalaga nito pagdating sa punto ng usapin kung saan makikita natin kung anong klaseng mayroong credibility itong taong nagbibintang dito sa ating pangalawang Pangulo, partner. Partner, dagdag ko lang, no? Kanina nakikinig ako, ang haba ng talakayan nila. Isa po sa mga pinagbabatayan nila, itong testimonya mismo ni Madriaga. Kaya tama po to si BP Sara kasi hindi ugali. Papansin ninyo, hindi po ugali ng mga Duterte na magsampa ng kaso sa mga naninira sa kanila. Ang usualing ginagawa nila, sinasagot lang. Pero sabi nga ni BP Sara dito, this time ibahin nila kasi kaya lumala yung mga pagkakaso sa kanila dahil hindi nila pinansin si Las Cañas at saka si Matobato. Hindi nila pinakulong o hindi nila kinasuhan ng mga perjury nung naririto pa sila pare-pareho. Kaya eto po partner, mawawalan pong silbi yung mga pinagbabatayan nila kasi
dinig na dinig ko kanina dito sa deliberasyon nila ng Justice Committee na yung nagpapatunay na katiwalian si Madriaga. Siya yung nagbit-bit ng pera, siya yung inutusan ni BP Sara. Kumbaga, yung mga loopholes, yung mga butas-butas na testimonya para madiin si BP Sara ay tinahi ng testimonya ni Madriaga, partner. Again, Okay. partner, at mapapahiya sila dito, partner, pag nahusgahan na po ito sa korte. Kasi ang tamang talaga, Binyo, patungkol po dito ay nasa korte. Kumbaga counter ito ni Vice President Inday Sara Duterte na sinampahan po ng forgery. At saka, partner, mabibigat po yung mga witness ni Vice President Inday Correct. Sara Duterte Correct. laban kay Madriaga. Mga retired militar ito, mga colonel, partner, no? At may mga abogado pa, partner, na witness si Vice President Inday Sara. Mantakin mo, partner, itong si Madriaga, siya daw yung nagiging trainer na Nolasco, tama ba? Sa PSG. Paano nagiging trainer po itong si Madriaga? Naknakamuti kriminal ng kidnap o ransom at naging PSG at siya daw po ang nagtatag ng Vice President Security Group, anak ng kamuti. Ganong katindi si Madriaga. Ang nakakalungkot ay kinuha pa ito ng mga kongresista para bang ang mga ubob ng mga kongresista ngayon, partner, no? Mas naniniwala sila kay Madriaga ay ang kredibilidad nito, partner, pag ikaw ay PDL ay napakaliit porsyento, walang kredibilidad, pero ito pa ang ginawa nilang basihan para sabihin nilang in substance ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ay counter ng kampo ni Inday Sara na ito pag napatunayang sinungaling at makonvict si Madriaga sa perjury, isang kahihiya po ito sa mga kongresistang bumoto na may substance ang impeachment laban kay Inday Sara, partner. Partner, total nabanggit mo yung mga testigo ni Vice President Sara Duterte bago si BMR. Ito muna sila, no? Colonel Raymond Lachica, dating commander ng Vice President Security Presidential Group. Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, Security Officer ng DepEd, Deputy Group Commander ng BPSPG. Attorney Reynold Munsayak, dating spokes ng OBP. Miss Ana Magnaye, Events Organizer mula Davao City. Former PSG Commander, Major General Jose Niembra. Assistant Special Prosecutor, Ryan Kilala. Ayan mga partner, BMR. Ito, partner, bigyan ko lang ng tungkol dito sa perjury. At sinadya niyang magsinungaling kahit alam niyang hindi totoo ang kanyang sinabi. Halimbawa, gumawa ka ng affidavit at nagsinungaling ka tungkol sa isang mahalagang detalye, nagsalita ka sa korte bilang testigo at sinadya mong magbigay ng maling impormasyon. Ang parusa, mga kapartner, ito. Karaniwang parusa ay pagkakakulong, aresto mayor, hanggang prison, correctional o multa, depende sa bigat ng kaso. At partner, ako, dyan sa nabanggit ninyong dalawa ni partner Bistak, ako ay naniniwala na magkakaroon ito ng aresto mayor or prison correctional. Sapagkat mabigat, mga kapartner, mas matindi ang mga hawak na mga testigo ni Vice President Sara Duterte. Dahil mabilis lang po ito, mga partner, mapapatunayan eh. Dahil mga legal na mga tao po ito, dahil may mga records po ito sa gobyerno natin eh. Di ba? Ang claim kasi nitong taong ito, naging daw siya, sabi nga, partner Bistak, trainer daw siya ni Nolasco. Nolasco, oo. So kung trainer siya, ibig sabihin may record dito, partner, dahil public office yan, di ba? So, madali lang ito mapapatunayan. Now, ano ba ang isa pa sa nakikita ko rito epekto, partner, aside from dito na ako kumbinsido ako, positibo ako na mapapakulong ito. Another kulong na naman ito si Madriaga. Aside from that, partner, Kulong na, partner. Partner, kulong na. Kulong Hindi na. na ako kulong. Ikaw Ay, kulong pa doon sa kulungan. sa loob ng kulungan. Partner, batiin muna natin to nagpakulay, si Lauren Chin. Ayan. Okay, sige. Lauren Chin ng Palakpakan po Singapore. natin. Maraming salamat, Ma'am Lauren Chin. Tuloy mo, Alright, BMR. So, ito, partner, ang isa pa sa nakikita kong senaryo dito. Tingnan nyo, ha. Marami kasi ang pumuna dito kay Vice President Sara Duterte. Kesyo daw, ito ay tinaon lang niya dahil daw impeachment sa kanya, para lang daw ganito ganon. Plus, ang isa pa sa kanilang sinasabi, bakit daw ngayon lang
Samantalang ilang buwan na ito, no? Parang isang kalahating taon na nga yata. Ang sinasabi ko, partner, no? Ang sa akin lang naman, napapanahon na ito. At siguro si BP Inday napuno na, no? Napuno na dito. At sabi nga ni BP Inday dito, nagamit na nila ito kay Pangulong Duterte, no? Doon sa ICC. Kaya kung noong pa sana nasampa na ito ng mga kaso, so hindi na ito nakapagpatuloy pa. So ngayon, na-realize na siguro ni BP Inday, teka sandali, mukhang ginagawa na naman nila, yung ginawa nila sa aking tatay, dito na naman sa akin ngayon. Aba, hindi na ito uobra. Kasi para bagang ang dating, namihasa na lang itong mga ito dahil hindi naman umano yung mga Duterte, hindi umaalma eh. Sige lang, tambakan lang natin ang kaso. Unlimited, total, unlimited naman ang budget ng Malita. Perhaps, di ba mga partner? Correct. So ngayon, dahil nga sa unlimited kayo, sandali, sabi ni BP Inday, mukoy daw muna kayo, paparahin ko muna kayo dyan. Sasampahan ko kayo ng perjury at tiyak na tiyak, mapapatunayan ko yan na sinungaling itong si Madriaga. At isa sa likod dito, partner, na nakikita ko, napakaganda nitong ginawa ni BP Inday. Bakit? Kasi tingnan nyo sinampahan mayroong nag-apidabit na itong si Madriaga nakakulong. Ngayon, paniwala itong Marcos administration at itong mga kongresista na ginagamit pa nila ngayon sa impeachment para daw dito daw kay against BP Sara. Now, versus naman dito sa ibabangga natin sa versus dito sa 18 sundalo, wag na natin sabihin marin kasi umaalma sila. Ex-sundalo, partner. Oo, ex-sundalo na lang. Mga ex-sundalo, ibangga natin ito ngayon. Si BP Inday Sara, kinasuhan itong si Madriaga dahil sinasabi ni BP Sara, naniniwala siya na hindi totoo ang sinasabi ni Madriaga. Ngayon, kayo naman na mga binanggit nitong 18 dating sundalo, bakit hindi nyo sampahan ng perjury itong 18 sundalo nang magkaalaman sa korte? Correct. Para ilabas din nila kung anong kanilang ebidensya. Bakit nila binintangan si BBM na dinalhan nila ng 5 malalaking malita doon sa Paway, Ilocos Norte, sa bahay mismo ni BBM, si Martin Romualdez at ang iba pa na mga binanggit nila dito mga kapartner. Partner, pasalamatan natin muna ang ating mga viewers na tayo po ngayon umabot na ng 1.4K viewers. Palakpakan po natin. Alam mo partner, bago ka magsamula, wala pa 1,000 yan. Sa tagal ng pagsasalita mo, 1.4 na. Ang husay mong magsalita, partner. Umabot tayo sa 1.4. Alam mo partner, sunod yan yung 4, ang mga trolls ayan, naglitawan na sila partner, magbasa ako ng konti bago tayo pumunta sa sa round 2. Wala silang maibutas kay BP Sara. Sabi ni Randy Crespino, sabi naman ni Efren Gelde, dapat kung nakulong na at kung matatalo at makonvict ulit, para dapat ibartolina. Yan partner. Alam nyo mga partner, idagdag ko lang kung sakali at mapapatunayan na nagsisinungaling si Madriaga, patay na guho na yung kanilang mga impeachment complaint kasi nakabatay doon yung dalawang impeachment complaint ay malaking bahagi ng kanilang testimonya ni Madriaga, siya yung nagpatunay ng katiwalian, mga partner. Okay. Tama ka dyan, partner. Alam mo, partner, ang gusto kong mangyari, hindi lang si Madriaga ang dapat kasuhan dito Dapat kasuhan yung kongresista na nag-entertain dito sa kasinungalingan ni Madriaga. Kasi magiging president to, partner, at gagawin na lang po ito ng mga ibang kongresista at kung sino mang mga politiko na kukuha ng mga kriminal dyan sa kulungan no BJMP at gagawing testigo para makapanira ng isang personalidad kagaya ng mga Duterte. Mantakin mo, partner, wala ho silang walang takot itong si Madriaga magsinungaling kasi oo nga naman, pag ako po magsinungaling, kung makasuhan ako ng perjury, pag ipakulong ako, nakukulong na ako kumbaga kriminal na ako Paano pang sayo, anong saysay pa ng desisyon ng korte, nasa kulungan na nga ho ako. So ngayon, ang damage nito sa mga personalidad na sinisiraan, dapat pong ikulong din, kasuhan din itong si Leila de Lima sa kanyang ginagawang panluloko sa mga Pilipino dahil ginamit po ni de Lima itong PDL na itong kriminal.
Hindi dapat ito pamarisan. Dapat idamay po kasama yung abogado ni Madriaga kasi sila po yung gumagawa ng istorya at mga kalukuhan na ito na walang katotohanan at kasinungalingan, partner. Sana po babalik sa kulungan si Laila de Lima. Na-damage na po, partner, yung taang pangalan ng mga Duterte dahil sa mga ganitong klaseng mga tao, partner. Sanay na sanay si Dilima gumamit ng mga testigo, partner, no? Natatandaan nyo? Correct. Kaya napawalan sa alayan dahil napabaliktad niya yung mga tumistigo laban sa kanya. Partner BMR. Tama kayo dyan mga kapartner, at aside from that, siguro pati pa yung nag-endorso. Sino bang nag-endorso nito, di ba? Dilima rin. Tsaka si Dilima Abante. rin. Si Abante ba, partner, kasama dyan? Si Dilima yung sa third complaint, si Abante at si Ortega dun sa fourth complaint. Mhm. Oo, dapat talaga, pagka ito mga partner, tama dyan si partner Bistacado, kung mapapatunayan at mano nito, sana balikan din ito mga congressman na perhaps pagdating ng araw, partner, hindi na mga congressman ito na mga ito, mas madali lang silang kasuhan, di ba? Ngayon, Tama. partner, Sige, alam partner. nyo, ang masasabi ko pa dito, isa pa sa nakita ko, si VP Sara ngayon, ang tawag dyan, kumbaga, two birds in one stone. Isang bato lang ni VP Sara, dalawa ang tinamaang ibon, mga kapartner.